Isa po mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa ating pong devotion. Let's pray for this morning. Patuloy po tayong pangunahan ng ating pong Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sobrang grateful po kami sapagkat itong araw na ito ay muli makakapakinig kami ng iyong salita. Bago kami magsimula, Panginoon, we acknowledge you, O God, your presence, your glory, Lord God, your power, your name be lifted up sa aming pong kalagitnaan. Sorry po sa lahat ng mga pagkakamali po namin, Panginoon. And today, gusto lamang po namin muli na matutunan ang iyong salita. Pangunahan mo po kaming lahat. At ang iyong salita ang maging gabay po namin, maging kalakasan po namin, at maging source po ng aming pong pagbabago sa aming pong buhay. Muli, salamat po. Ikaw po ang siyang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po nating bakit hinahayaan ng Diyos ang masasamang bagay? Bakit nga ba? In Romans chapter 8 verse 28, sabi po rito, alam nating lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga minamahal sa Kanya. Mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. All things work together for good for those who love God, who have been called according to His purpose. Noong October 28, 2024, isang 11 anyos na batang babae ang aksidenteng nabaril sa Tondo. Nang magbarilan ang dalawang lalaki, tinamaan po ito sa leeg at agad siyang dinala sa ospital. Sa ganitong trahedya, madalas ang tanong ng ilang tao ay nasaan ang Diyos? Kung mabuti siya, bakit niya hinayaang mangyari ang masasamang bagay? Katulad na lamang po ng latest news po ngayon na mayroon pong dalawang estudyante o basketball player ay pumanaw dahil sila po ay nalunod, at yung magulang ng mga namatay ay galit na galit at humingi ng hustisya kung bakit nalunod yung kanila pong anak. Marami ang nagsasabi na ang pag-iral ng kasamaan ay patunay na walang Diyos. Pero ang totoo, ang pagkilala natin sa kung ano ang masama ay isang matibay na ebidensya na merong Diyos. Saan galing ang konsepto ng tama at mali? Kung walang moral na pamantayan ang isang tao. Tandaan na ang kasamaan ay hindi galing sa Diyos. Galing po yan sa kaaway. Pero hinahayaan niyang mangyari ito dahil binibigyan niya tayo ng free will o libre na, o malaya tayo na makapagpasya o pumili at mag-decide kung gagawin ba natin ang mabuti o gagawin natin ang masama. At kung pipigilan ng Diyos na magdesisyon ang tao, wala tayong kalayaan. Para na lang tayong isang robot. Pero hindi ganoon ang pagkakalikabong sa atin. At meron tayong desisyon para maramdaman din po natin na tayo po ay magmahal ng totoo sa Diyos at sa ibang tao. Tandaan na ang pag-ibig ay hindi pinipilit, kundi kusa po itong binibigay. Ang kabutihan na hindi pinili ay hindi tunay na kabutihan. Hinayaan ng Diyos na gamitin natin ang kalayaan natin, kahit na minsan ay magdudulot ito ng sakit. Pero sa sakit na iyon, natuto tayong makiramay, magtiwala, at kumapit sa Diyos. Alam niya ang sakit ng ating nararamdaman dahil siya mismo ay dumaan
sa paghihirap. Especially doon sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayong lahat. Sabi ng salita ng Diyos, papawiin niya lahat ng luha at itatama niya ang lahat ng mali. Pero habang nandito pa tayo sa mundo, kumapit tayo sa pangakong ito, that all things God works together for the good for those who love Him, who have been called according to His purpose. Gusto ko pong malaman po ninyo na si Lord ang may authority, ang may control ng lahat. Sa magagandang bagay na nangyayari, si Lord ang may control. Sa mga lindol sa Mindanao, kamakailan lang, pinahintulutan ng Diyos ito at meron pong purpose po ito. At isa lang pong naririnig ko kapag meron pong disaster o delubyo o pandemya na nagaganap, tumatawag ang mga tao sa Diyos. Ang naririnig ko sa video, Lord or Panginoon. At sa mga oras na ito, it is a wake up call sa bawat isa po sa atin. At madalas ko rin pong naririnig kapag yung tao ay nasaid na, walang-wala na, sobrang bigat na ng problema, at talagang hirap na, dun na binibikas ng bawat isa po sa atin at tayo po ay tumatawag sa Diyos. Alam niyo po, ang mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, ito po yung paraan para lumapit at kumapit tayo sa Diyos na may control ng lahat. Hindi man magaganda ang mga nangyayari sa ating pong buhay, pero sabi nga ng talata that all things work together for good. May purpose si Lord kung bakit naganap ang lahat ng ito. Kaya alamin po natin ang kanyang layunin. Patuloy na sumunod tayo sa ating pong Panginoon. Kung may pinagdadaanan ka mabigat, isulat mo ito sa journal at idulog mo sa ating Panginoon. Huwag matakot na maging tapat sa Kanya. Kung may kilala kang may pinagdadaanan, ipagdasal mo siya at iparamdam mong hindi siya nag-iisa. Tayo pong lahat ay manalangin. Sabihin po natin, Panginoong Diyos, maraming salamat. Natuto po ako sa araw na ito. Maraming bagay ang hindi ko pa maunawaan. Pero sa gitna ng sakit at trahedya, pipiliin ko magtiwala na nariyan kayo. At sa katotohanan hindi ninyo ako iniwan. Palalimin ninyo ang aking pananampalataya. At gamitin ninyo ako bilang kasangkapan para magkaroon ng pag-asa ang iba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Lord, maraming salamat po. Naihatid na po ang salita ng Diyos. At may mga bagay na hanggang ngayon di namin maunawaan kung bakit may sakit at karamdaman, aksidente, natural disaster, negativity sa mundong ito. But one thing is for sure, hindi galing sa iyo ang lahat ng ito, kundi galing sa kaaway. At pinapahintulutan mo lang lahat ng mga pangyari kong ito. Parang bawat isa ay mas lalong lumapit at kumapit sa iyo. At mas lalong maniwala that you are in control, Panginoong Diyos. At dalangin lamang po namin, sa kabila ng mga negatibong nangyari sa buhay po namin, hindi kami mag-isip na walang Diyos, patay ang Diyos, natutulog ang Diyos. Kundi Lord, sa mga negatibong nangyayari sa buhay po namin, ang isipin po namin, Lord, it is a wake-up call. It is a reminder sa bawat isa na kailangan po naming manalangin, kailangan po naming dumepende sa iyo, kailangan po naming maniwala sa iyo, kailangan po namin, Panginoong Diyos, na tawagin ka sa oras ng kagipitan at sa mga problema ng aming pinagdadaanan. Because sometimes there is no way out.
nasa dead end kami, Panginoong Diyos, ang istorya ng buhay po namin. Pero ikaw yung nagiging daan po namin upang malampasan at mapagtagumpayan po namin anumang tukso, anumang problema na aming po pinagdadaanan. Muli, maraming salamat po. At pagpalain mo po ang bawat isa sa anumang sakit at karamdaman, ikaw magpagaling. Sa anumang kakapusan, Lord, we pray for your provisions, Lord God. Sa mga depresyon at anxiety, Lord, tanggalin mo po sa puso po nila ito sa pangalan ng Jesus. At ang aking pong dalangin sa lahat na nakikinig, ano man po ang kanilang kahilingan, Lord, sagutin mo po ito. But let your will be done. Salamat po muli. So I declare right now that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of Jesus we pray, and everybody shout or comment or say Amen. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. See you tomorrow.